Magandang araw sa'yo, pamangkin! Kamusta ka ga? Abay ako'y DRA natatakam sa isang pangulam na hindi maaaring mawala sa mga okasyon. Mapapiyestahan, birthdayhan, o kaya naman ay baysanan. Napakaraming style ng pagluluto na rin. Iba-iba pa nga tawag din sa amin. Pwedeng apritada, apritago, apritadang gubat, apritadang bukid. Nakakamiss din nga makisalubuy-buy sa mga punsyonan. Manunulungan ka, kanya-kanyang dala pa nga ng kutsilyo. Ang isang maganda pa doon, marami ako natutunan. Iba't ibang diskarte sa pagluluto. Simula sa pagkakatay ng baboy, paglalastar, pagproseso, pagtimpla, hanggang sa mga paraan ng mga pagpipreserba para hindi masira ang karne. O siya, balik na tayo din sa aking are. Ay iyon na nga at ginahit ko lang ang atay ng papagayaan bago ko naman huhugasan. Siyempre, number 1 sa kusina ang kalinisan. Aanhin mo naman ang masarap na pagkain kung alanganin naman. Hugasan ko lang nga rin baboy tapos titigisin o kaya papatuluin ko naman para mas pasok na pasok ang ilalagay kong panimpla. At nung matuyo ay diare, ikinamada ko na ng marikaduhan na. Uumpisahan ko na siya sa asin. Nilagyan ko lang na 1 kutsara. Paminta, mga 1 kutsarita. Pickle relish, nilagyan ko lang din na 1 kalahating kutsara. Banana ketchup, mga 14 na taktak. Bago sa rin namang maliit na tomato sauce. Nagtira lang ako ng konti, panlagay naman doon sa atay. Hindi maaaring mawala ng betsin yan. Matik yan sa mga lutong panghandaan. Toyo, mga 4 na kutsara ayon sa aking tansyameter. Worcestershire sauce, 2 kutsara lang. Pineapple juice, mga kalahating lata lahat para 2 kilo lang naman na rin karne. Ito talaga ang sikreto sa masarap na apritada. Pero hindi na ngayon dahil alam mo na. Kondensada, 3 kutsara. Tapos syempre, gagamitan ko ng hand mixer yan. Yan talaga nagbibigay ng magic sa aking mga dish. Paglahok-lahokin lang ng ganyan, tapos titimusan ko naman para malaman ko kung saan baga ako nagkulang. Classic style ng manunulungan. Super dut-dut, sabay sup-sup. Alright. Mas masarap ang lalo yan kung nakababad sana ng magdamagan. Pero ayos na din na rin, paaanin pag ay pasal na. Inihanda ko na rin yung sibuyas, tsaka bawang. Kahit paanong gayet niyan, walang problema. Malulusaw din naman yan. O siya, di kaya rin na nga at kita'y magsasangkot siya na. Gagamitan ko yan syempre nitong mantikilya para mas mabango at saka mas masarap. Basic na basic lang itong lutuin kaya sobrang dali lang kung trip mong gayahin. Naggisa lang ako ng sibuyas bawang hanggang sa mga amoy na sa kapitbahay. Tapos ilalagay ko na din na rin karne. Hinalo ko lang na isa bago ko naman takpan para sa pagpawisan. Eto, i-share ko naman sa inyo ang aking koleksyon. Sa mga nagtatanong saan ako bumibili ng gamit kong mga herbs and spices, gaya ng Cajun seasoning, o kaya magsabi ka kahit anong kailangan mo, sa malamang meron sila. Syempre, baka JCI goods yan. Ilagay ko yung link nila sa comment section. At eto na nga, pinagpawisan na ang aking karne. Halu-haluin ko lang para pantayan luto at baka half cook naman ang kalabasan. Takpan ko lang muna uli habang inihahanda ko naman aring ibang requirements niya. Ginayat ko lang ng papagayaan, assorted. Pasadya yan dahil gusto ko matunaw yung mga maliliit. Yan na din ang magsisilbing pampalapot sa aking sarsa. Sa puntong ito naman ay nasa kalahatian ang lambot ng karne. Kaya ilalagay ko na rin patatas at carrots. Sasadyain kong medyo ma-overcook yan dahil gusto ko yung malambot. Nilagyan ko na rin ng gisantes yan at saka ko naman ulit tinakpan. Nakalipas ang 20 minutos, tetestingin ko na ang karne kung pwede na sa hinahanap kong lambot. Ayos na, kaya alam mong oras na para ilagay na ang atay. Nagdagdag pa ako ng kaunting asin para talagang perpekto na ang lasa. Are, malapit na, iisang taklob na at siguradong makakain na. O di kaya yan, luto na. Kay naman. Anay pa? O tulunok, pag ganariyan pang ulam, matik yan. Ay, inang!